Parish, Singalong, Manila. Our live streaming will begin in a few moments. Please stand by. Like and follow our Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Please don't forget to share this video. Welcome to St. Anthony of Padua Parish, Singalong, Manila. Our live streaming will begin in a few moments. Please stand by. Like and follow our Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Please don't forget to share this video.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa malasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ay nasa ikatatlong linggo ng 40 araw na paghahanda. Ang ating pumpunong tagapagdiwang ay si Reverendo Benny Tuazo. Ako'y iyong dinirinig sa dalangin ko't paghibig. Diyos kong sa aki sumagip, sa buhay ko'y nagmamasid sa lilim ng iyong bagwis. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Muli tayong natitipon sa ngalan ng ating patron na si San Antonio. Salamat tayo sa Diyos sa mga biyayang tinatanggap natin at patuloy nating ipanalangin ang mundo sa paglaban sa pandemyang ating hinaharap o ating nararanasan. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig sa Azarias at dumalangin. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon.
Huwag mo putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi, gaya ng mga bituin sa langit, at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaabang ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-aalayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na papaghahandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon na bagbag ang puso at mapagkumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya, at libo-libong matandang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog, upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming tuin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga, kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahanga-hangang pagliligtas. Sa gayon, dakilain iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, yun ang pag-ibig mo sa amin. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos, sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Pinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod
na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, "Magbayad ka ng utang mo." Naglumuhod iyon at nang makaawa sa kanya, "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, pinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito ay makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa sa lingkod ang nangyari, sila ay labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari. "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya ay pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Mahalagang issue ito, no, sa lahat ng mga tao, hindi lang sa ating mga Kristiyano. At aaminin ko, isa ito sa kinagugustuhan kong utos sa ating pananampalataya. If there is one thing that attracted me to this faith, no, it's because of this, no. Yung turo ng Panginoon na hindi ka lang magpapatawad ng 7 beses, kundi 77. Ilan man ang ibig sabihin nun. Pero para sa akin, ang pagkakaintindi ko doon, walang hanggan. No? Sa bawat pagkakataon, dapat tayong magpatawad. Hindi natin binibilang kung ilan. Dahil kung tutuusin, ilang beses lang ba tayo magkakaroon ng pagkakataong magpatawad sa buong buhay natin? Ilang beses lang kaya? Hindi ganun karami, actually. Di ba? Sa edad nating ito, siguro, bibilangin natin, baka marami na yung 10. Baka yung iba nga, wala pa. Because rare is the time, no, na tayo ay magkakaroon ng opportunity to forgive. At mahalaga ito sa pananampalatayang Kristiyano, no? It's in the center of it, no? Among other commandments, no? At sa turo ng Panginoong Kristo doon sa kanyang ministry, yung buong panahon ng kanyang pagtuturo, palagi itong lumalabas, di ba? Yung talinghaga ng alibughang anak, no? Talinghaga ng nawawalan tupa, no? Yung kanyang pagpapatawad dun sa babaeng nangalunya, kay Pedro, at marami pang ibang mga sandali. He always gave the teaching ng mga tao ay dapat handang magpatawad sa isa't isa. That's why sometimes we call God a God of second chances, di ba? Actually, hindi lang second chance. No? May third, fourth, fifth, sixth, everlasting chance. Dahil mismo tayo, nararanasan natin yan sa Diyos. No? Maraming beses tayong binibigyan ng pagkakataon. Kasi ang pagpapatawad naman ay hindi lang dun sa nagpapatawad o sa pinapatawad pala. We think sometimes that it's just for the benefit of the one who is forgiven. Pero nalilimutan natin na hindi lang yung pinapatawad ang lumalaya, kundi yun ding nagpapatawad ang lumalaya. Lagi kong sinasabi ito. Kunyari, di ba, merong nakagawa ng kasalanan sa iyo. And this is true in many cases. Di ba galit na galit tayo? No? Dahil may nakasala sa atin, nangutang na hindi nagbayad, nanakit sa atin, nanira sa atin, or whatever. Gustong-gusto nating gantihan. Gustong-gusto nating saktan. We want to get even. No? And yet,
because we are Christians, no? Hindi yun turo ng ating pananampalataya na gumanti, hindi tayo gaganti. Pero hindi doon nagtatapos eh. Yung hindi pagganti, hindi pa yun pagpapatawad. Nandun pa rin kasi yung kagustuhan na sana yung taong yun na nakagawa ng kasalanan ay magdusa o whatever. Di ba? Tapos, pagdating ng gabi, no? Sinong hindi nakakatulog? Di ba? Sino yung worried? Ano? Ikaw na ginawa ng kasalanan, di ba? Pero yung gumawa ng kasalanan sa iyo, ang himbing-himbing ng tulog. Unfair no? Ikaw na yung ginawa ng kasalanan, ikaw pa yung hindi makatulog dahil nga, di ba? Feel na feel mo pa yung gusto mong mangyari sa kanya. You see, that's why we have to forgive. When we forgive, then we will have peace at night. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Magkakaroon na tayo makakatulog ka na ng mahimbing. Because, you've already forgiven the person. When we say forgive, di ba? Ito yung isa pa, no? Pag sinabi nating pinatawad, wala na yun. At never, at one point in the future, nabubuhayin yun. Minsan yan ang diferensya ng mga mag-asawa. Di ba? Sinabi, patawarin na. Pero pag nag-away sila uli, bubulat-latin. Ang tawag natin doon, sumbat. If you're still sumbating, kung sinusumbat mo pa yan sa iyong kapwa, hindi mo pa siya napapatawad. Napapatawad mo na ang isang tao kapag hindi mo na siya sinusumbatan dun sa bagay o dun sa kanyang kasalanan. See? That's what forgiveness does. No? So hindi lang yon pinakikinabangan ng pinatatawad. Actually, mas pinakikinabangan ng nagpapatawad. For we are freed from the imprisonment of getting even. No? At nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Pero kung meron man, ayon sa ebanghelyo natin, kung meron mang dahilan para magpatawad, alam niyo kung ano? Dahil tayo mismo ay pinatawad ng Diyos. Iyon yung sinasabi ng ebanghelyo. Di ba yung alila o yung tao na may malaking utang, pinatawad ng amo. Merong may utang dun sa nagkautang sa amo, hindi niya pinatawad. Dahil hindi niya pinatawad, anong sabi? Abay, pinatawad kita dun sa utang mo, ba't hindi mo patawarin ito? Di ba? Dahil dun, nagkaroon siya ng hindi magandang consequence. And that, my sisters and brothers, we should never forget. Dahil tayo pinatawad ng Diyos, malaking bagay yon sa dami ng mga kasalanan natin. And that's why we can have that as a reason para mas maging magaan at madali din sa atin na magpatawad ng kapwa. Hindi pwedeng papatawarin tayo ng Diyos, tuwan-tuwa tayo. Pagkatapos hindi naman natin patatawarin yung kapwa. Masyado tayong sinuswerte, di ba? And lagi yan sa dasal natin sa araw-araw. O, baka nalilimutan nyo, di ba? Sa last part ng Lord's Prayer, patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Di ba? Have you realized that? We always pray that. And when we pray the rosary, we pray it even 5 times, 6 times. And that's our common prayer, everyday prayer, comfort prayer. Unless prayer for you is just uttering words, then baliwala. Pero the fact na yan ang itinuro ng Panginoon at lagi nating dinadasal, kailangan nating gawin. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Sinasabi natin sa Panginoon, Lord, kung dahil pinatawad mo ako, patatawarin ko yung kapwa ko. At kung hindi ako magpapatawad ng kapwa ko, huwag mo rin akong patawarin, di ba? Yun yung sinasabi natin. But we don't want that. Hopefully, we appreciate God's forgiveness and we share forgiveness to others.
Kaya taglay ang marubdob na pananalig sa malakas na pamamagitan ni San Antonio, manalangin tayo. O Ama sa langit, humahanga kami sa iyong malasakit para sa amin at ang iyong malugod na pakikitungo. Subalit ang pinakadakilang biyaya ng lahat, ikaw ang nagpahayag ng iyong sarili sa pamamagitan ng mga patriarka, propeta ni Kristo at ng mga santo tulad ni San Antonio ng Padua, pambihirang tagagawa ng mga kababalaghan at himala. Si Kristo ay iyong salita, ang iyong katotohanan at karunungan. Sa pamamagitan niya, nagsasalita ka sa amin sa paraan ng buhay at kabanalan ng aming patron na si San Antonio ng Padua. Loobin mong dinggin at tularan si Kristo at lahat ng mga santo upang magkamit ng kapayapaan, ginhawa at katapusan. Para sa Santo Papa Francisco, sa aming tagapangasiwang si Broderick, sa mga obispo at mga pari, upang mabuhay at maglingkod sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio ng Padua, dinggin ang aming pagsamo. Para sa lahat, upang ugaliin ang pagbabasa ng banal na Biblia, makinig at isakatuparan ang salita ng Diyos at tupdin ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio ng Padua, dinggin ang aming pagsamo. Para sa sanlibutan na tinubos ni Kristo, upang ang lahat ng tao ay matutong ibigin ng Diyos at lahat niyang mga santo, nang sa gayon ay buksan ang kanilang puso tungo sa tunay na pagkakapatiran sa ilalim ng pagkaama ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio ng Padua, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga taong hindi kinalulugdan ang masayang pakikitungo ng iba at hinahadlangan ng pakikihalubilo ng kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio ng Padua, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga taong mahilig manirang puri sa kapwa at walang katuturang pananalita, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio ng Padua, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga taong mayabang, makasarili at mapagkunwari na humahamak sa iba, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio ng Padua, dinggin ang aming pagsamo. Sa katahimikan, ipanalangin ang pansariling kahilingan. Pinupuri ka namin, Ama, sapagkat sa pamamagitan ng iyong Espiritu, pinagsasanggalang ang iyong kinapal sa tulong ng mga salita at mithiin upang tularan namin ang iyong mga kaisipan at gawain, alang-alang sa pangalan ng iyong anak, si Jesucristong Panginoon namin. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay upang kami ay kalugdan mo at ganap na kasihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, tong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, tong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Tawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso,
at adya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin na kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sino kayang tatanggaping manirahan sa iyong piling? Yaong mga masunurin sa loob mo at layunin, ang lagi mong gigiliwin. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita na higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita si San Antonio ay pagtibayin nawa at pagibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay gaganapin natin ang pagbabasbas para sa mga estudyante at guro, mga profesional, manlalayag o seafarers, mga naghahanap ng trabaho o mga kukuha ng pagsusulit. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumula ng karunungan ng tao. Pinuspos mo ng karunungan ding ito ang iyong lingkod na si San Antonio upang maipahayag ang iyong pagmamahal sa iyong bayan. Lingapin mo ng may awa at pagmamahal ang mga mag-aaral, guro at mga profesional na nasa iyong harapan at aming pinapanalangin. Patuloy mo silang biyayaan ng kaalaman, kalakasan at pag-ibig. Magamit nawa nila ang kanilang kakayahan upang bigyan ka ng lugod at papuri at tulungan ng kapwa. Patuloy nawa silang tumahak sa iyong daan at sumunod sa iyong panukala. Patatagin nawa sila sa mga pagsubok ng buhay at gawaran sila ng malinis at mapagpakumbabang puso. Lingapin mo rin, Panginoon, ang mga naghahanap ng trabaho, ang mga kukuha ng pagsusulit sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Antonio de Padua. Mabigyan nawa sila ng liwanag at masagot nawa ang mga kahilingan ng kanilang puso sa pamamagitan ni Kristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Palain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pasang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Saint Anthony, thou blessed Son of Heaven, made saint for all your word, the salt that purifies the grain of leaven, the light that shone on earth, be thou for us a lamp forever burning, a light that shows the path. Be thou for us a patron, guardian, angel, a source of life divine. We proclaim you in heaven, we beseech you on earth, that the glory you attained be our crown, be our gain, and will witness the wonder of a new world in Christ, heaven's sweetness for tasting while on earth we pass by. Saint Anthony, thou blessed Son of Heaven, made saint for all your word, the salt that purifies the grain of leaven, the light that shone on earth, be thou for us a lamp forever burning, a light that shows the path. Be thou for us a patron, guardian, angel, a source of life divine.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.